Hello, what's up guys? Welcome back to Good Brug Production. I'm here, your boy Plant Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Zen Look versus MR Industria. I-like muna natin yan guys. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share dito sa YouTube channel natin at ganun din sa Flip Top. Shoutout nga pala kay Enigma at sa mga nandito pa rin nakasuporta. Maraming salamat sa inyo guys. Ngayon, nagkakape pa lang ako guys at ka-start ko pa lang sa araw na to, 7:30 ng umaga. At ito nga pala ay requested ni Nick. Sabi niya, next MR versus Zen Look, purong Tagalog na labanan. Ganda to, review mo. Kaya nandito lang. Maraming salamat kay Nick. Kung napanood mo yung request mo, mag-comment ka na lang. Ganun pa man guys, kung bago ka lang rito sa reaction video natin, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sama-sama tayo rito guys. Lahat ng mga nire-react ko rito ay requested lang yan. Kaya huwag kayo masasaktan, huwag kayo madadala ng emosyon ninyo, huwag kayo magagalit kung may masabi man akong hindi maganda. Hindi ko ina-attack yung paborito ninyong artist. Ina-explain lang natin yung sinasabi nila at ganun pa man, kung yung sinasabi nila ay nakakabuti ba sa psyche ng mga tao, ng Pilipino, o tama ba yun? Kasi kailangan din natin next na may malis lang ang sinabing informasyon. Yun lang naman, aside from that, wala na tayong pakialam sa iba. Ganun pa man guys, maraming salamat sa inyo guys. Bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer at the same time master hypnotherapist and a master practitioner. Gawin na natin ito kay Flip Top Zen Look versus MR Industria. Let's get it. Okay lang ba guys kung ano ko na? Advance ko na. Aasahan nyo kakaiba to. Hindi nyo makikita sa iba. Entrance pa lang, giba na. Gano'n ko siya nararamdaman. Yung style ni Emma, parang original siya. Sa kanya ko lang talaga nakikita yun. Kaya gustong gusto ko talaga yung style niya eh. Trip na trip kong panoorin, ngayon makakalaban ko na. Kaliwaan to, syempre. Tingin ko, asahan ng mga tao, syempre, mas kakaibang ekspektasyon. Okay. Na-excite talaga ako kapag ganyan yung style ng kalaban eh. Parang ang sarap paghandaan, ang sarap magsulat. Ayun, parang in-enjoy ko lang. Tsaka nagpaka lang ako. Pareho kami, pero di kami parehas. Yun yung kahinaan doon. Tsaka hindi ko na tinitingnan yung kahinaan, parang gagawin ko na lang yung lakas na higit ko pa. Na matumbasan pa rin kung ano pa yung ginagawa ko nung nakaraan at ngayon. Salamat sa pagtanggap sa laban, tsaka good luck sa atin mamaya. Galingan natin. Sagad natin to. Alam kong maraming may nag-aabang at gusto nito, kaya ibuhos natin kung anong makakaya natin. Magpira tayo sa portahan. Shoutout ka na. 14, day 2, dito pa rin, TIU Theater. Day 2, pang-anim na laban na ngayong gabi. Pang-anim? Sorry na ang paunti, pero yung boses ko andito pa rin. Flip Top Pagingay, para sa parating nating laban, Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs na pumupuo na liga, lahat ng mga dumayo pa, galing sa malalayo, lalo na yung isang MC na parating, isa sa pinaka na-delay na flight. Shoutout sa lahat ng represent collab, lahat ng sumusuporta sa buong liga, at syempre, silipin nyo Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Zen Look. Shoutout sa teacher niya sa math. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay MR Industria. Literal lang pa. MR Industria, Uprising Rap. Shoutouts Real Jokes Clothing, shoutouts Bad Trip Clothing. At nanalo ng ko ito si Zen Look. Pinili niya mauna si MR Industria. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, on 14, day 2, MR. Kumusta? Kamusta biyahe? Buti nga nakarating ka pa. Napanaginipan kasi kita na napaparaning ka na. Kulang na sa tulog sa paghahanda, ay kulang na rin sa pahinga. Sa paghihintay ng araw na ito kung saan mamamatay ka. Malabo pues sa ating palinawin. Bawat rima Pilipino itong kalaban gigilingin. Sasalain na maigi mo lang itaas sihilahin. Kakalad ka rin ka sa dilim, pailalim at padiin kita susukatin. At parang babarahan itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang pumabara sa utak mo. Pati ang kanito madadamay, sasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo, kausap ko ang iyong apo.
Sa hinaharap ha. Kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Kaya pupuruan ko to ng purong metapora, purong Tagalog na magpapaurong ng yung dila nang hindi na kayo makarinig pa ng kulam na walang bisa, diwang walang wika, wikang walang usisa na galing sa halimaw pa daw na hinihika. At puro lang kapantasan, pwes ito'y pintas sa iyong kapintasan. Kumpas pa lang ng aking bantas ay tastas ka't magkakalasan. At saka itaas-taasan, tapos na kitang mapagbayaran. Kaya kahit patayin kita ngayon ay wala na akong kasalanan. Ayos lang. Okay. Salamat sa Diyos. Para lang siyang, yung matalinong version ni Aklas. Aside from that, yung ibang mga words niya, I mean, ayos lang kung gagamitin niya yung metaphor bilang excuse, pero may mga words siya doon na kinoconnect na doesn't make any sense. Pero dahil sinabi niya metapora, so let's accept it, you know. Sa tingin ko, na-appreciate ko na kagad yun. Umpisa natin, baka meron tayong makuha. Sa dilim pa ilalim at bopes sa ating palinawin. Bawat rima Pilipino tong kalaban gigilingin. Sasalain na maigi. Kasi gigilingin, sasalain, gigilingin. Pag giniling ka na, sinala mo na, tapos di ko alam paano niya dinikit yung titiwarik, bibitin niya. Paano maibibitin pag giniling mo na? Kasi kahit lubid, hindi mo naman. Pero dahil sinabi niya nga, metaphor, so gets ko na. Kasi, giniling mo, tapos ibibitin mo. Paano mabibitin kahit tali, hindi na papasok doon? Kasi wala nga pag-anuhan yung tali. Tingnan mo, pakinggan mo ha. Siya kanya galing mismo. Hintay ng araw na ito kung saan mamamatay ka. Yan. Malabo pues sa ating palinawin. Bawat rima Pilipino tong kalaban gigilingin. Pinipino tong kalaban. Pinipino, gigilingin. O, tingnan nyo. Siya sa kanya galing ha. Baka sabihin nyo na naman, sa akin guys, sabihin nyo na naman, haters ako. Ako, sinasabi ko sa inyo, ano lang tayo rito. Facts lang tayo. Pero nga dahil sinabi niya naman na metaphor, kaya nagets ko na rin. Sasalain na maigi mo lang itaas, hihilahin. Kakalad ka rin ka sa dilim. Okay, mula sa taas, hihilain. Kasi pag hilain pala, paano mahila pag giling na? Pailalim at padiin kita susukatin. At Padiin kita susukatin. Medyo kasi, nag-gets yung gusto niyang sabihin eh. Parang gumagamit siya ng mga intense na word para magtunog din intense eh. Kasi metaphor siya, di ba? Kasi sa metaphor, parang walang mali din dyan eh. Pwede mong sabihin na nagtatanggal ka ng kaluluwa, meron kang kapangyarihan, meron kang mga out of this world na kakayahan, okay yun. Kasi metaphor, di ba? Tuloy natin. parang. Kasi ganun din yung advantage pag metaphor yung banat mo. Medyo sa tingin ko, okay yun. Babarahan itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang bumabara sa utak mo. Pati angkan ito madadamay, isasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo, kausap ko ang iyong apo. Sa hinaharap ha. Kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Ganda yun, Kaya pupuruan ko to ng purong metapora. Purong metapora yun. Kaya pupuruan ko to ng purong metapora. Diyan, nagets ko na kagad yung gusto niyang sabihin. Kasi nung una, nagdadalawang isip ako, ano mo na sinasabi nito. Pero sinabi niyang purong metapora, doon tayo mag-usap sa purong metapora. Doon magigets kita. Ganda yung idea na kinakausap ko ang iyong apo. Kasi ibig sabihin, hindi lang kita ina-atake ngayon, ina-atake ko pa yung future mo. Ang laking bagay din nun. Purong Tagalog na magpapaurong ng yung dila nang hindi na kayo makarinig pa ng kulam na walang bisa, diwang walang wika, wikang walang usisa na galing sa halimaw pa daw na hinihika. At puro lang kapantasan, pwes ito'y pintas sa iyong kapintasan. Kumpas pa lang ng aking bantas ay tastas ka't magkakalasan. At saka itaas-taasan, tapos na kitang mapagbayaran. Kaya kahit patayin kita ngayon ay wala na akong kasalanan. Ayos lang. Ate, magandang intro yun. Salamat sa Diyos. Na-arbor na kasi kita, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya kinaaawaan na kita, nagsisimula ka pa lang. Yung unang kanta mong naisulat, ibinulong ko yun sa'yo nang hindi mo alam. Okay.
Pinatubo kita at pinabunga na may ngunguyain akong kaluluwa sa panahon ng pagkalam ng aking sikmurang tumutunaw lang ng makatampang pantasya. Ito'y pag-asa ng pagbasa ng paghasa ng panlasa. Dorako ang kamalasa ng paglalakbay mong dito madidisgrasya. Dahil buhay at kamatayan ang ating distansya, kaya huwag ka nang umasa, magapi mo ko'y mananatiling pagnanasa, dinaragdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. What's up? Para siyang combination ni Aklas at saka ni Sayad eh. Pero mas trip ko pa rin yung Sayad. Kasi parang kung si Sayad talagang di ka na intense talaga, maririnig mo na yung ano niya, yung punchline niya eh. Si MR Industry naman parang hino-horror niya something yung style ni Sayad. Pero nakikita ko yung style ng out of this world na stilong Aklas, tapos merong konting touch ni Sayad, mga ganun. Kasi nakikita ko lang. Siguro influence din kasi, 'di ba? Na flip top, 'di ba? Tuloy natin. Sa tingin ko malinis 'yan. Kamusta, Emar? Isang dating kakampi. Matagal na tayong di nagkita. Nabulag ka kasi. Ako ang nais na kalaban sa taas ng panahong nakatunganga. Ang mga sungay ko at ang pamamahinga mo ay magkasabay lang na humaba. Mahal na mahal mo ang katamaran. Version na yung sungay ko at yung pamamahinga mo magkasabay lang ng humaba. Kasi habang nagpapahinga ka, nagpapagaling ako. Nagpapakademonyo, nagpapaadalubhasa ako. Yun, malaking bagay para sa kanya. Kasi yung habang nagpapahinga ka, tumataas, lumalaki yung street credit ko eh. Yung flip top credit ko lumalaki. Paano ko nasabi? Kasi humahaba yung sungay ko yun, sabi ni Sendlo ko. Sa akin, malaking bagay yun. Hindi lang na-appreciate. Ayun na. Nabulag ka kasi. Ako ang nais na kalaban sa taas ng panahong nakatunganga. Ang mga sungay ko at ang pamamahinga mo ay magkasabay lang na humaba. Version, di mo man na-appreciate. Para sa akin, na-appreciate ko yun kasi video kasi to eh. Nakikita, naririnig ko, tapos napopost ko pa. Tuloy natin. Hindi na-appreciate. Ano kaya yung sungay ko, pamamahinga. Yung mga fans, ano ba naman? So, nag-appreciate. Meron talagang ganun guys eh. Tuloy natin. Mahal na mahal mo ang katamaran. Yun ang hindi ko maarok. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumadalaw ang antok. Tambay, hilata, pagmumuni-muni lang ang trabaho mo, pre. Sana mabagsak ka ng troso itong nagbibilang ng poste. Kung Bars. makapal ang iyong apog, Nagbibilang ka ng poste, yung troso, yung isang mga chunk ng mga kahoy yun eh. So, para sa akin, verse na agad si Sendlock, nakakadalawa na siya. hiya ka na tol. Balang kalabaw na tapat. Ang kailangan lang talaga ni Sendlock, delivery. Yung maangas na delivery at convincing siya na yung may punchline ako, ma-appreciate niya yung punchline ko. Minsan kasi pag hindi natin dinideliver yung punchline na meron tayo, parang wala rin siyang energy. Kasi kung ano yung binibigay mong enerhiya sa salita mo, yun lang din yung mararamdaman namin. Kung yung punchline mo, ang bigat, na parang, meron, yung pahinga mo at yung sungay ko, magkasabay lang na humaba. Ma-appreciate ng crowd yun, tapos maintindihan nila. Kasi may science din kasi sa guys eh, sa pag-deliver din ng Even though magkaiba ng linya, kasi written na yan eh, ng panahon namin, freestyle, di ba? So, mas maganda rin na pag nakita mo na ngayon, dahil kakapanood natin ng laban dyan sa flip top, nakikita natin yung science, may siyensya sa paggawa ng bar, sa paggawa ng ng punchline mo, ganun. 'Di ba? Tapos pag na-deliver mo ng maayos yun, mas ma-appreciate ng crowd kasi mas nakita nila yung difference ng layo ng setup at saka ng punchline, 'di ba? Kasi mararamdaman na nila ito yung setup at yung punchline kasi mas may diin to, mas may intensity to, mas mayroong rito. Para sa akin maganda 'yon. Tuloy natin. Even though hindi pa siguro nagagamay ni Luke kasi bago pa si Luke, 6'6 pa lang siya. 'Di ba? 6 na panalo, 6 na talo. Tapos si MR 4-3. 4 na panalo, 3 talo. Tuloy na. Sana mabagsak ka ng troso itong nagbibilang ng poste. Kung makapal ang iyong apog, bahihiya ka na tol. Balat kalabaw na tapat sa itak ng matador. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tunog ko binabiyahe. Di nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Bars, di nagsusulat sa tubig pero dumadalo yung mensahe.
ano yung galing. Kasi yung mensahe, dumadaloy din talaga yun eh. Maraming pinupuntahan yun eh, sa tenga natin, sa pag-iisip natin, pangunawa natin. Dumadaan yun sa kahit anong klase ng nilalang na merong pangunawa. Tuloy natin. Sa signal, reception, mga ganun. Katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang nakikinig sa mga binubulong sa hangin. Sige, tumingin ka sa'kin kung matapang ka talaga. Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Sa estilo mo may kulang. Bagamat isa ka sa mga una kong pamantayan. Si Lucas ang kumpletos Ricardos at isa ka lamang kasangkapan. Okay. Moderno na ang rap. Wala, si Sendlo, kailangan niya ng, although meron siyang skills, kailangan niya ng stage presence at saka ano, diyan siya matatalo sa ganyang klase ng ano. Kasi yung ikatatalo ni Sendlo yung ano eh, tawag dito, yung di lang stage presence pero yung pagiging convincing. Hindi kasi sapat yung parang mukha mo lang yung convincing, di ba? Mukha mo lang yung nakakatakot. Hindi, kailangan talaga imin mo yun. Pag hindi mo kasi minahal yung letra mo, yung mismong sulat mo, hindi rin yun mamahalin ng crowd. Kailangan mahalin mo yun, i-digest mo talaga, tapos i-perform mo ng walang pag-aalinlangan, ng buong puso. Sa tingin ko, practice ang kailangan ni Sendok para ano. Kailangan niyang meron siya makalabang sobrang lakas. Doon lang siya mag-a-adjust talaga. Kasi dito, para siya nagpipigil eh. Diba? O, still niya, kahit anong sabihin mo, ang tao kasi nag-i-improve talaga eh. Diba? Tuloy natin. Yung estilo mo'y naiwan, napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Malungkot ang iyong mundo, Wow. mag-isa kang naaaning, kahit magulog ka ng maraming kutsara, wala pa rin bisitang darating. Bars, kahit maghulog ka na maraming kutsara, walang bisitang darating. Galing. Na-appreciate ko si Zenlock. Talagang ano lang talaga. Performance-wise lang talaga. Kailangan, Zenlock, kung naririnig mo ako, practice mo yung performance mo. And I promise you, you're gonna be, malaki ang potential mo. Napakalaki ng potential mo. Talaga. Pag na-practice mo lang talaga yung performance level mo, imagine mo lang palagi na pag nasa stage ka, it's yours. You know, wag mo isipin yung crowd, wag ka na makialam sa crowd. Importante ma-perform yung gusto mong sabihin. It's yours. Kasi ang ganda ng mga litaan mo eh. Pasok lahat, ang ganda ng punchline. Maghulog ka ng mga kutsara, walang bisitang darating. 'Di ba? Ano 'yan eh? ano 'yan ng Pilipino 'yan eh. Tawag dito, may tinatawag kasi na parang superstitious. Na pag nahulog yung kutsara may darating. Pag spoon, babae yata o lalaki. Pag tinidor, ganun. Lalaki, ganun. Something may ganun. Diba? Tuloy natin. Kang naaaning, kahit magulog ka ng maraming Ang dami magagaling talaga sa performance eh. Isa sa mga inahaya ako sa performance-wise si Yan, si Aklas, magaling din yun sa performance eh. Minsan nga, hindi nga sulat yung mga sinusulat ni Aklas. May topic lang siya sa isip niya, tapos pini-freestyle niya na lang. Hindi na nga nagtutugma eh. Pero dahil performance talaga yung niya, sa tingin na nakuha niya yung science ng battle rap eh. Parang di naman nila napapansin yun kung kailangan mo ba talagang mag-rhyme o hindi na naman. Diba? Marami magagaling talaga na sa performance eh. Pag naisip mo eh. Si Tipsy D, galing mag-perform po. Marami magagaling mag-perform. Si Looney, ang galing din mag-perform nun eh. Tuloy natin. Sorry guys, kutsara, wala pa rin. Napakwento ko. Sinasabi ko lang kasi nakikita ko yung potential ni Sen, tapos dami ko lang naiisip na pwede pang i-improve sa pagkatao niya eh. Kailangan niya talaga ng may magsasabi sa kanya ng more experience talaga. Kasi laki ng potential niya dito. Ring bisitang darating. Bars. At pag nakaramdam ng gutom, sumasalbahe sabay. Nang babato siya ng bato para mabato lang ng tinapay. Dalawang pilosopo sa makikita na konsepto, Aristotle at Socrates nagdedebate sa impyerno. Okay. Emar kontra kay Lucas, pero tsak na mas lamang ako sa'yo. Sa mapanibo na hardin, mangingibabaw ang paru-paro. Maayos yung ending pero kailangan laging may punchline. Tuloy natin. Sa tingin ko yung first round bibigay ko kay Luke.
Kasi mayroon siyang ano mas mayroon siyang punchline na malinaw, 3 yata 'yun. Tuloy natin, tsaka tumatak 'yun, maganda 'yung pagkakagawa niya eh. Wag naman. Grabe ka. Pag mo ako sigawan, hindi ako pang-ubusan ng boses, pang-ubusan ako ng lahi. Yang hypnotismo mo, sa akin ngayon nananalamin. Kaya sa'yo, sumasapi. Ang agimat mong dala ng tinitigang ko'y biglang nahati. Pati mga anghel de la guardia mo'y pinapakuluan ko na sa talyase. Agresibo lang ito manalita, ngunit ang asignatura hindi epektibo. Kaya hindi integratibo. Kaya hindi mo aralang yung estilo. Tingin ko nga sa'yo, sintu-sintu ka pati ang iyong kolektibo. Kakatanong mo kay tatalino, tinakwil ka na ng sarili mong tribo. Tapos dito ka susuot, dito sisiksik. Sa mundo kong nilikha, ikakamatay mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Yayakap ka sa apoy at sa impyerno ka halik. Dahil kung tingin mo, nakikita mo na, o makikita mo pa, na kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Hindi mo natunugan, hindi na abot ng iyong prediksyon. Pwes gumagana ang lahat ng mga ginawa ko sa iyong orasyon, hindi mo yan mararamdaman. Ang lason at ang infeksyon, kasi hindi sakit ang pumapatay sa iyo, kundi ang iyong desisyon. Kaya, Bars. sa taludtura. Magandang version kasi ang dami niyang mga fillers na hindi naman talaga kailangan, pero paramdam ko yung mga fillers na nagbigay ng daan para magkaroon ng value yung susunod niya na bara. Kasi yung hypnotismo mo, yung mga bara mo, ngayon meron ka ng orasyon na ginagamitan pala kita ng orasyon. Kasi parang ang nangyayari, labanan ng sa topic ni MR Industria, parang labanan siya ng supernatural na kumbaga may hypnotismo ka pero hindi niya alam, ako yung salamin niya katitig sa akin, tapos meron pa akong ino-orasyon sa'yo. Na kahit gamitan mo ako ng third eye, ganito, di efektibo kasi di mo kayang saliksikin yung nasa isip ko, yung diwa. Parang ganun. Pag sinuri mo ko, ikaw din yung mababaliw. Pero merong punchline siya rito na nilagay. Tignan mo. Kasi hindi sakit ang pumapatay sa'yo, kundi ang iyong desisyon. Kaya Yan, sabi niya, hindi sakit ang pumapatay sa'yo, kundi yung desisyon mo sa buhay. Kasi yung desisyon mo na paglaban sa akin, yun yung papatay sa'yo. Hindi yung dahil may sakit ka, na hindi ka magaling, na meron kang nararamdaman ngayon, yung paglaban mo sa akin, at yung pagpunta mo sa flip top, ang papatay sa'yo. Dahil sa pagpunta mo sa flip top, nakalaban mo ko si MR Industria. Yun, ang punchline yun, ang laking bagay nun. Very futuristic. orasyon, hindi mo yan mararamdaman. Ang lason at ang infeksyon, kasi hindi sakit ang pumapatay sa'yo, kundi ang iyong desisyon. Kaya, tagto sa taludtura. Na-appreciate ni Sandlok yun, sabi niya, decision, ang laking bagay din yun. Nakita mo sa itsura niya kasi napatingin siya doon. Kasi Nakikinig hindi siya. sakit ang pumamatay sa'yo, kundi ang iyong desisyon. Kaya, tagto sa taludtura. Tad to sa taludturan. Na-appreciate niya. Malakas naman kasi talaga yan. Wala sa kalingkingan nitong taga-tubig masusunugan. Ako ang lingas katagalugan. Sa krus na ipapako, iaalay sa larangan. At ika'y aking iaahon para sa ere kapugutan at maging saksi ang mundo. Okay lang. Very self-explanatory naman yun eh. Siyempre, at para maging saksi ang mundo at ang isang katauhan na ang blankong silid ay dapat lang na minamata para matauhan. Kaya, ang ganda rin ng pagkakasabi niya, yung blankong silid, parang ginamit niya yun bilang isang analogy para sa utak mo. 'Di ba? Yung utak mo blanko, kailangan matahin natin yung blanko na yan para matauhan. 'Di ba? So, yung blanko mong silid, pag pag sinita-sita mo, matatauhan yan. Yung utak mo daw. Tuloy natin. Matauhan! Iaalay na rin sa'yo ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon to kagaan. Tinatangay lang ng hangin
Kulang-kulang tong kukulangin, halos tayong dapat na bilangin. Kasi wala nang paraan para sa daan ko to palarin. Sa aking kamay ka mamamatay at yan ang napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Okay lang, siguro meron siyang dalawa na linya. Hindi lang ganun kalakas, pero sa tingin ko, ang magbibigay ng edge dito kay MR Industria yung performance level niya, yung linis ng pagkakasabi niya, and at the same time yung intricacy ng sulat. Yun lang siguro. Other than that, sa tingin ko may laban si Sendlock basta mag-release lang siya ng mga mabibigat na punchline. Tuloy natin. Paano bawi? May laban Huwag talaga naman si Sendlock. ganun. Kaibigan mo ko, Emar. Pwede mo kong ituring na kakampi. Mahaba pa ang buhay, ayos lang magkamali. Kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Dumadami ang iyong kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Mahihirapan magdurusa tong kaluluwang nilitis. Ako'y empleyado sa purgatorio at ang trabaho ko ay tigalinis. Didisiplinahin, paparusahan, tong kawatan na salarin, mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Kaliwa ka ng kaliwa, walang problema halasige. Ang kaso di ka nananalo, nananatili kang Nakita ko na biglang naging intense yung pagkakasabi ni Sendlock ng mga litanya niya kasi kailangan niya mag-upgrade dahil sa narinig niya kay MR Industria. So napush siya. Pero ngayon parang yung enerhiya kahit ilagyan niya ng intensity yung sinasabi niya, parang siyang nabully ni MR Industria dahil nga na-feel niya na yung crowd nandito na kay MR. Na nakuha na ni MR Industria yung loob ng crowd eh. Kasi parang tawag ito na ano na sila sa idea ng pagbabalagtas ni MR Industria para nakuha na niya na yung simpatya nun. Nakita ko na na-appreciate ko na yung pag-aano, yung rush na meron si Sendlock. mo ko, Emar. Pwede mo kong ituring na kakampi. Mahaba pa ang buhay, ayos lang magkamali. Kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Dumadami ang iyong kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Yun, sabi niya kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Kasi marami kang ninanakaw na sandali, katulad yung mga maliliit na bagay, kung mga pagkakamali mo, mga ganyan, ninanakaw mo, mga ganyan. O kaya yung basta anything na merong napakaganda, napakawitty nun. Kaya ang daming pwedeng idikit doon. Kasi doon lang tayo makakapag-isip ng mga bagay-bagay na hindi pa natin naiisip. Pero hindi siya nakakuha ng crowd reaction kasi parang parang naging humina yun dahil sa mga intricacy tapos yung mga theatrical move ni MR Industria. Naka-apekto yun sa performance ni Sendlock. Kaya nakakita ko yung epekto nun. Napakahusay din ng pag-aagawa ni MR. Hirapan magdurusa tong kaluluwang nilitis. Ako'y empleyado sa purgatorio at ang trabaho ko ay tigalinis. Didisiplinahin, paparusahan, tong kawatan na salarin, mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Bars yun, no? Kaliwa. Kasi ang ganda ng pagkakasabi niya eh. Kaya ka dumadami yung kasalanan mo dahil sa pagnanakaw mo ng sandali. Ako ay trabahador sa impyerno tapos mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Kasi yung mga pagnanakaw mo ng sandali, yung mga tipo ng, for example, nag-snatch ka ng bag o nag-snatch ka ng mga dahil may problema ka, kumakapit ka sa patalim dahil kaya kailangan mong maging kawatan, maging ganito, ganyan. Yung mga sandali na yun, kasi alam mo na pag magnanakaw ka, sandali mo lang gagawin yun eh. Pag nanakaw ng sandali yun, di ba? O ngayon, dumadami yung kasalanan mo, kaya nandun si Sendlock, sinasabi niya, ang ganda ng schema, tapos yung storytelling, maganda yung pagkakagawa ni Sendlock. Tuloy natin. Ka ng kaliwa, walang problema halasige. Ang kaso di ka nananalo, nananatili kang kadire. Ang rason kapag natalo, di naintindihang maigi. Mag-aral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Bars, putang ana. Ang galing mo lang mag-Aikido, ang galing mo lang magdepensa sa sarili. Sa tingin ko, magandang bagay yun kasi ang ganda ng reference niya. Kahihiyan dito sa patayan hanggang dulo. Di naintindihang maigi. Mag-aral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Bars, bigyan natin na yan.
Maganda yung pagkakasabi niya. Mukhang di lang nila naintindihan yung Aikido. Ewan ko kung bakit hindi nagkakaroon ng crowd reaction si Sendok. Sa tingin ko nakuha niya na yung energy. Pataas na yung energy ni Sendok eh. Proud na siya sa mga sinasabi niya eh. Tuloy natin. Ige, mag-aral ka na lang ng Aikido. Magaling ka lang magdepensa sa sarili. Aikido black belt ako guys. Third degree black belt Aikido. Mo ay kahihiyan dito sa patayan hanggang dulo. Wala ka ng mukhang maihaharap. Magaling ka lang magdepensa sa sarili. Matata mo ay kahihiyan dito sa patayan hanggang dulo. Yung sinasabi ko eh, kailangan niya talagang practice yung delivery niya, performance-wise. Sayang. Kasi parang nabubuli siya ng presensya ni MR Industria eh. Parang nagkaroon na ng crowd favorite. Dahil sa intrigue kasi yung parang Italian kasi mga Italian kasi pag nagsasalita, laging may moves eh. Nakuha nila yung mga intention ng mga tao. Very theatrical si MR, nakuha niya yung intention. Kasi parang nakikita ng mga tao na parang merong mas passionate si MR sa ginagawa niya. Pero when it comes to Bara, sa tingin ko si Sendok merong potential talaga. Magaganda yung mga linya niya at yung reference niya. Wala ka ng mukhang maihaharap kapag naputulan ka ng ulo. May espada at martilyo, pang-barbaro ang aking asal. Tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Gutom na matuto. Verse din yun, no? Galing sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Maganda rin yun kasi merong panahon ng lumang bato, magandang reference yun. May panahon ng golden age, yung golden era tas merong panahon ng metal, mga Neanderthals, mga ganon. Yung history ng mundo natin, yung mga caveman, diba? Bumalik si Sendok. Kaya maganda ring reference din yun. Sa tingin ko si Sendok yung futuristic na kasi pinagmimix niya na yung para siyang tawag dito, meron siyang nakuha niya siguro yun sa idea. Kasi minsan nakuha mo rin naman yun eh. Nakuha niya siguro yung idea ng ganyang klase ng estilo kay Tipsy D. Kasi ganyan si Tipsy D mag-perform eh. Magkatha ng bara. Gutom na matuto, lungkot sa loob, tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Verse yun. Gutom na matuto, lungkot sa loob, mapanlumo, luhod at sunod sa buod at panuto, punso na may nuno, tungkod ang panturo, tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa tulog na bangungot. Duot na kusog mga kumo, sa bungo na sulod pagkabuno, dugo magulot na buo na pagguho, tutok sa pagtupok, sunog sa pagsuyo, tunog malaguro, lubog ang pulo, sang bundok at puok, paroon at patungo. Usok, Hindi ko alam para saan yun, pero pakinggan natin. industrialismo, pagkawasak ang sigawan, kung may Sa tingin ko, ginamit niya lang yun para makapag-multi siya, tapos makita niya na meron siyang skills. Tuloy natin. usok, industrialismo, pagkawasak ang sigawan, kung may tenga ang lupa, naririnig ka ng kalikasan. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa'yo. May pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Naputol lang... Naputol ang puno ng buhay at ginawa ang sagrado kong papel. Ang panulat ko'y balahibong binunot mula sa pakpak ng arkanghel. Sumindi ako ng kabuti at tinaktak ko ng ganto at ginawa ng Diyos ang tao galing sa nahulog na abo. Papatunayan kong mali ang nagsasabing kami pareha. Magkaiba tayo ng tela sa pagtatahi ng letra. Ako sa liriko may puwersa, sa pandinig mabenta. Parang galit na buksingero, ito'y kumakagat sa tenga. Itsura ba'y magkamukha? Para sa akin ay insulto. Kung Diyos ang sining, ako ang sining, ito'y isa sa aking ribulto. Tung kauri tatalunin, magkalaban na tayo ba'y? Wala na ang daan ng mga tumakas, sinunog ko na ang tulay. Naging tula na yung ginawa niya. Medyo naging vague na yung punchline. So, na-appreciate ko yung unang part lang na merong punchline about doon sa daliri niya, ng oras, pati yung paghihila niya mula sa panahon ng bakal, but sumunod doon para naging performance-wise na lang siya. Kailangan palagi pa rin may punchline. Pero na-appreciate ko pa rin. Tuloy natin. Sa tingin ko sa second round, ibibigay ko kay Sendok yun. Kasi mas malinis siya.
Hindi siya nag-stutter, tapos theatrics, sa tingin ko. Tsaka nakuha niya yung loob ng tao. So, very charismatic yung ginawa ni MR Industria. Na isa rin, minsan hindi rin talaga, dito mo nyo makikita yung best example na minsan, kahit gaano ka kagaling magsulat, pag hindi ka charismatic, pag hindi ka mahusay sa pagpe-perform ng sarili mong letra, tsaka hindi ka consistent sa ginagawa mo, baliwala din. Kahit gaano kagaling talaga yung letra mo, pag hindi mo nagagamit ng maayos, useless din. You know? Pero sa tingin ko, hindi man ganun kagaling, ganda yung punchline ni MR, dahil ganun kalinis siya, maganda yung moves niya, maganda yung performance niya at delivery, nakuha niya yung attention ng crowd, at very charismatic yung pagpe-perform niya. Nakuha niya, para sa akin, yun yung lumalabas eh. Kasi minsan may punchline, pero parang, di ba? Alam ko na gets yung sinasabi ko yun, parang, to be able for me na makuha mo yung loob ko, kailangan maging convincing ka. Nag-gets ko yung idea mo, pero hindi ka ganun ka-convincing. I mean, diba? Kasi at the end of the day, you have to earn it, you know, parang respeto. Para makuha mo yung respeto ko, you have to earn it, you know. Hindi lang kailangan basta masabi mo lang eh. Kailangan bigyan mo ng action. Kaya nga sinasabi nila, huwag kang puro salita, gawin mo rin, di ba? Pero kung salita lang, pero yung action mo, yung performance mo, hindi ganun yung sinasabi, then ibigay natin kay MR Industry. Ganon din yung iniisip ko. Alam ko, meron din kayong idea na ganon, kaya yun yung binibigay ko para kay MR Industry. Third round. Hindi. Gago. Hindi. Hindi ka gumagalos. Kahit magpakamakata. Nagkukay ka ata ng malalim. Tama yan. Diyan ka hihilata. Bars! One line yun na. Nagukay ka ng malalim. Tama yan. Drinag niya. Tama yan. Meron convincing factor doon. Diyan ka hihilata. Tama yan. Bars! Appreciate muna natin yun. Buhay kita. I think kailangan mo mapanood si MR Industry ng matagal para magustuhan mo yung style niya. Kasi pag hindi mo siya napapanood ng matagal, hindi mo siya maiintindihan, hindi mo siya magigets. Pero dahil napanood ko sa mula first round, second round, third round, you know, I'm starting to grow, he's trying to grow on me na parang okay naman pala si MR Industry. Tuloy natin. Na-absorb ko na yung mga gusto niyang sabihin, yung idea niya, yung paano siya nagsusulat, nagigets ko na yung dapat niyang, di ba? Tuloy natin. Buhay ka ang inilibing kasama ng nagkakandamatay mong talata. Nais ko lang makakita ng makatang naaagnas habang nagmamakaawa. Dahil yung inagpis mo ulila, kaya pikit bulagan yung diwa, kulang sa hilamos ng kumukulong mantika. Nang kumunat at maunat ang maskara nitong manika, na kahit iminaniko ni Moniko, ang mekanismo mo ay mga sausaw. Kahit may naniko ni Moniko, man, narinig yung ganyang style kay Saya, di, may naniko, yung kinalaban niya si Tweng, anong bigat nun. Yeah, tuloy natin. Sa timbangan lang yun ang aking palagay. Yung estilo mo hindi konkreto, aligagapat hindi mapalagay. Bars! Bata Yun! apat. Nasuri siya ni MR, aligaga at di ka mapalagay. Kasi yung pag-deliver mo ng mo, sulat mo, parang hindi ka proud. Ganon, sabi ni MR Industria. One-liners na yun kagad. Tuloy natin. Support kung sa mundo ko to ilalagay. Kikikilang ka lang ng 12 anyos na ako at may kalalagyan ka kapag hindi ka naglagay. Bars. Kasi papunta ka pa lang, Sen. Papunta na ako ulit. Yung daan mong binaybay ako ang bumutas niyan pabalik. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo'y pamingwit? May sakit ka sa isip? Bars! Ang ganda ng schema niya dyan. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, ako yung bumutas niyan. Tapos, pag pinapunta ka sa kagubatan, tapos makikidigma ka sa gubat na to, dala mo pamangwit. Well, meron naman siyang binanggit na gera, kaya it makes sense, sabi niya. Pamingwit? May sakit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo'y pamingwit?
Kasi kung didigma ka sa kagubatan, kung metaphor ang usapan natin, so merong gerang nangyayari sa kagubatan. Kasi pag sinabi lang natin na kung hindi siya gumamit ng didigma, then may issue tayo doon. Kasi yung pagdigma, may gera na nangyayari, 'di ba? Kasi nakipagpatayan ka, nakipagano ka. Pero pwede ring sabihin na mawawalan din kasi ng bisa yun pag ginamitan ko ng idea ng lohika. Pag sinabi ko na didigma ka, syempre nasa kagubatan ka, pag pamingwit may silbi yun. Kasi buhay yun nasa kagubatan ka doon, nakatira ka sa gubat, 'di ba? Nakatira ka sa gubat, magagamit mo yung pamingwit kasi panggamit mo yung pamingwit. May mga sapa-sapa din kasi doon, merong mga lawa-lawa. Gubat, 'di ba? Pwede mo gamitin yung pangtanggal ng mga prutas, mga ganun. Pero dahil nga sinabi niya, binigyan kita ng tulay, binigyan kita ng daan, binutasan ko yan para makapunta ka doon. Diba? Parang ang nangyari, parang dinala kita sa gera. Tapos mayroong gera sa kagubatan, pero paano ka lalaban kung meron ka lang pamingwit? Magandang idea niyan. Kung ganun yung ginagamit ni MR Industria. Kaya nga maganda pag metafora, kasi nga, ang dami mong pwedeng gawing senaryo doon. Tapos tayo na lang yung gagawa ng idea na yun, na paglalaro yung isip natin. Very convincing. Tuloy natin. May sakit ka sa isip. Na-appreciate ko na sendok. Palakpak kayo ng palakpak, may sakit to sa isip. Hindi na susumpungan. Nakahit sa masusing pagsusuri, hindi na tumabukbuksan. Tapos ang asta parang kaya mo kong silaban. Ako ang dagat-dagat ang apoy, hindi kita mararamdaman. Nice! Kahit sa balat, walang talab, uugod-ugod ang iyong pyesa. Ikay leon sa gubat, Delikado rin si MR Industria pag panay ang gamit niya ng ganyan kasi magiging sabaw yung letra niya pag tinapat siya sa mga advanced magsulat Kasi mami-mismatch kasi yung style na ganyan, ang laki ng butas. Kasi pwede sabihin, meron ka pang paliyab-liyab, di ba? Alam mo naman, maraming mga pilosopo ng mga di ba? Mga pilosopo ng mga artist. Merong downside sa ganito, kaya kailangan niya mga kalaban ni MR, mga ganyan din. Ka-style niya talaga. Tuloy natin. Ang ganda, na-appreciate ko ni MR dito, yung third round niya. kahit sa balat, walang talab, uugod-ugod ang iyong pyesa. Ikay leon sa gubat na binulag ng mariposa. Uminom ng tubig ng tumatuba, nawala na ng panlasa. Handa nyo pa rin bang tikman ang sulat ni Lucas na nakakasulat lang ulit hindi nakakabasa? Kasi, tol, yung pangungusap mo, putol-putol, linyay buhol-buhol, pinagtatagping pinagdurog tong pakunwaring na uulol, ulol, yung tali mo bingaw-bingaw masahol pa sa mapurol, tila walang tumatama na suntokan nagsuot ng asarol. Pero, kahit saluhin ko lahat ng iyong ipupukol, ibuburol ka pa rin sa burol, na baolang ataol, ilaw ang ulo mong kaparol habang nagsisilab ako ng dayami sa kubol. At kung mabubuhay ka muli, tangina, tarsier ka na lang sa buhol na pinagkaputol, putol. What's up, ang 40? Nice lang. Hindi. Isang buwan ka sa aking ulo, nag-isip ako ng kusa. Parang anit ko ang daigdig tapos ikaw ang kutong lupa. Mahina daw ang mga tao, pwesa kamao ko sasagupa. Papatulugin ko na tong lobo nang di na makapagbilang ng tupa. Namumuna, Bars. nabuhusga, porket mulat na po siya. Kung meron kang 3 mata, ibig sabihin mas marami ang yung muta. Tinaluan mo ng yabang ang mga sulat mong sinalin. Anak ni Habagat at Magindara, ikay mahangin na malalim. Lirikalan sa lirikalan, makikipagpalitan ka ng puwersa. Madilim na silid aklatan, mangangapa ka sa mga letra. Liriko bumabakat, at ang lakas ko na tirible. Kada linya mabangis, parang mga marka ng tigre. Hihingi ba ako ng paseng? Puro two-liners yung ginagawa niya dun Sinusunod-sunod niya si MR Industria kasi nagka-catch up siya sa energy. O tatapusin ko na tong lokong to. Ang bulong ng aking konsensya, tinalo ng mga boses sa ulo ko. Peke na makata, habang ako ang totoo. Parang ubaryo lang ni Gaya, mahiwaga ang nabubuo. Ngayon kusang sasambulat na lakong proyekto. Asignatura at kultura gawin kong perpekto. May postura at istruktura aking monumento. Mula kay Buddha ang nakuha ko na ornamento.
Okay. Kada bungad mga sugat ang naging epekto. Sa pag-usad mga sukat dadalhin sa metro. Walang kupas nga lang lukas na sa sinemento. Pinapamulat mga sulat na may sentimento. Okay. Si Emar malademonyo, pero sa pag-ibig na pinsala, isang mabangis na diablo na tinalo lang ng diwata. Okay. Ginawa ka daw utusan, naging mahinhin ka na masyado, naging di makabasag pinggan, pinaghuhugas na lang ng plato. Dumadapo ang buhay pag narinig ang aking sipol. Sungay mo nagsasanga-sanga pero walang pumapatong na ibon. Nakatutok ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Sinasabi niya, yung kaalaman mo, yung pag-aaral mo, marami ka ng pinag-aralan. Kinabit niya sa idea ng pagiging sungay mo, sanga-sanga. Sabi yung pinag-aralan mo, ang dami, pero walang pumapatong na ibon. Ibig sabihin, kahit marami kang pinag-aralan, wala kang natututunan ni isa. Tuloy natin. Tapos biglang nag-apoy ang liriko, kaya nasunog ang aking kilay. Makikita niyo, Meron kasing mga feeders din si Sendlock na hindi naman kailangan nilalagay niya eh. Saan niya kaya natutunan yun? Tuloy natin. ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Tapos biglang nag-apoy ang liriko, kaya nasunog ang aking kilay. Na-appreciate ko yung mga ganyan mga talata, pero kailangan talaga meron kang direkta sa kalaban din eh. Tama yung umpisang part, tapos bigla siyang, yung umpisang part niya, may mga bars siya doon na sunod-sunod. Hindi naman ganun kalakasan, pero sunod-sunod. Then bigla siya nag-perform, tapos bumalik siya ulit dito sa kung ano yung, parang hindi naman buhat bangko, pero yung parang pinapaliwanag niya sa kalaban niya kung bakit siya mas magaling. Kinukonvince niya yung kalaban niya na bakit mas magaling ako sa'yo. Hindi naman talaga dapat ganun eh. Dapat burahin niyo sa isip ninyo na huwag niyong i-convince yung kalaban ninyo o yung mga tao na mas magaling ka dun sa kalaban mo. Bagkos, atakihin mo talaga yung kalaban mo. Tulad niyan, tingnan mo, sinasabi niya rito, dito, issue to eh. Dumadapo ang buhay pag narinig ang aking sipol. Sungay mo nagsasanga-sanga pero walang pumapatong na ibon. Okay. Nakatutok ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Tapos biglang nag-apoy ang liriko, kaya nasunog ang aking kilay. I mean, self-explanatory pero hindi siya direktang atake kay Emar, di ba? Parang sabi niya mas magaling ako siya. Makikita nyo sa laban na to, diretso sa ulo ang pinsala. Sarap hatawin ng maso yung bungungo hanggang memorya mawala na. Delikado kanyang isip, diretso sa utak mga bala. Parang pinanis ko album mo, mabubura ang alaala. Okay. Isa-isa kong tutugisin kung marami ang ikaw. Pinapasok sa lambat mga kaluluwang ligaw. Di lumalagpas sa oras pero nairaos ko yung punto. Nilalabas na kita sa kahon sa loob ng 2 minuto. So, na-appreciate yung ginawa niya pero meron siya mga bara doon, hindi niya lang siguro na bigyan ng justice. So, pakiramdam ko yung third round, bibigay ko kay MR Industria kasi mas siya even though may performance si Sendlock, unnecessary yun para sa akin. Even though maganda yung mga letra niya sa umpisa, dapat sinunod-sunod niya na lang ng ganun eh, para makonvince yung mga tao na tuloy-tuloy. Parang ganyan, parang wala ka nang maisip na idea na kailangan mo na lang mag-perform tapos maglagay ng ganito, ganyan. Unnecessary. So sa tingin ko, nakuha ni MR Industry yung second round at saka yung third round kasi sa tingin ko meron siyang, yung idea niya, hindi man malabo man, patukoy pa rin sa kay MR Industria. So sa tingin ko na-appreciate yung kay MR Industria more kaysa doon sa ginawa ni Sendlock. May potential si Sendlock eh. Don't get me wrong guys. May potential siya. Kailangan niya lang aralin papaano yung pag-atake ng direkta. Yun lang naman eh. Huwag yung tungkol sa wag mo ang feeling ko kino-convince niya yung kalaban niya na mas mahusay siya na gano'n. Huwag mo siyang i-convince. Atakihin mo na agad direkta. So sa tingin ko guys pero kung panalo man si Sendlock, okay lang din. Pero para sa akin, mas na-feel ko na mas maraming tumama na letra si MR Industria. Pagdating sa, kasi at the end of the day, di ba, rap battle siya. You know? Responsibilidad natin bilang MC na atakehin yung kalaban natin, ipakita yung galing natin. Di ba? Na mas paano mo siya babastusin. Kahit gano'n man kalalim yung ginagamit mo na salita, Chinese man yan, Japanese man yan, bye-bye, ano man gagamitin mo, English man yan. Basta direkta, nakikita mo yung difference, may punchline din. Yeah. So sa tingin ko, si MR Industry ang panalo. Kung si Sendlock man, parang pareho naman sila ng alos ng style, so parang pareho na rin. Pero mas maganda kung, kung manalo sila sa isa't isa o may manalo sa kanila. Tuloy natin.
14. Sinasabi ko lang yung yung nakakita ko yung pagsusuri ko guys kasi napopost naman natin. Ganun pa man kung hindi kayo agree, okay lang naman, walang problema doon. Wag lang kayo masaktan kasi lawakan yung pangunawa ninyo para kahit pa paano, 'di ba? Magkaintindihan tayo. Tuloy natin. Zen Loopers, Emar, mag-iayos mo ang beses kung nagustuhan yung laban na yon. Yun yung mga laban na tingin ko, panalo tayong lahat. Pero, Yeah, bars yun. Kasi sa tingin ko panalo tayong lahat doon. Hindi man ganun ka entertaining, very naman, kahit pa paano na stretch yung utak natin nakapag-isip tayo. Yun, kasi sa tingin ko, yun yung mga battle, marami masyadong fillers eh. Parang ganun. Parang nagmukha siyang parang exhibition match ng paano ginagamit yung words. Pero lagi na ako nakakarinig ng ganyan kay Sayad eh. So, 'di ba? Parang ganoon. Lagi nakakarinig ng ganyan. Kaya sa tingin ko si Sayad pa rin yung isa sa pinaka prominente when it comes sa ganyang klase ng bitawan. Mas define siya yung struktura ng verso niya. Ganun pa man, guys, kung manalo man si Sendlock, panalo pa rin kasi hindi naman sila magkalayo ng style. Kung panalo man si MR Industry, then it's much better kasi yun din yung iniisip ko. Tuloy natin, guys. huwag niya ipakita sa mga bata dahil napaka-bastos, napaka-bulgar, puro mura. Pero ang boto ng Urado, 5-0, mag-iay tayo lahat para ay MR Industria. Ganun na nga. Panalo si MR Industria. May marami pang ilalabas si Sendlock. Marami pa. Marami. Sobra. Si MR siguro nakapag-adjust na siya kasi mga tropa niya sa 'di ba? Sa uprising, mga hindi naman yun mga baguhan eh. Mabibigat din yung mga nandoon eh. So, yun no. Yo, shoutouts. Maligayang araw, disclaimer. Pakabait ka na. Silangit ko, pricing, hindi ka mo. So, yun na lang. Ganun pa man guys. Maraming salamat. Ko na kasi ganun. Alam naman nila eh kung sino nanalo na rin. At sabi ko na rin. Ganun pa man, maraming salamat guys. Bibigyan ko siguro to ng 9, yung performance lang. Bigyan ko ng 9 kasi na-appreciate ko pa rin. So, gawin yung lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan, yung mga tao na nakapaligid sa inyo. Tigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng good vlog po. Ingat kayong lahat yan. Peace out.